Mga kababayan, may naalala ko mga kabayan ito. Ah, si Mrs. nagbarkot ng kuha ng kalamansi. So ito para maikumpara natin yung kainaman ng markot kaysa sa grafting. So ito siya mga kabayan. Ayan, makikita nyo yung ako tsaka yung kalamansi hanggang dito ko pa lang siya sa lagpas tuhod. Yung kalamansi ayan o. Lagpas tuhod ko yung kalamansi. Yan. Oh, yan sa lupa. Parehas kami ang standing ngayon, no? Yung height niya, kumpara ko lang mga kabayan yan. No? Ngayon, makita nyo kabayan, may mga bilog-bilog na rito. Ito, oh. Teka, against the light. Yan, ito mga kabayan, ito siya. Ang kainaman nitong grafting, kasi nung namulaklak yung origin niya, yung puno na pinanggalingan, siya din namulaklak na rin. Yan, oh. Kaso nga lang mga kabayan, nawalan to ng dahon dito. Yan, oh, may bulaklak. Bunga na nga ito. Bunga na ngayon, malilit na bunga. Nawala ng dahon dito sa dulo guys. Nagsunog ako dito nung mga dahon. Inabot siya ng init. Nangalanta yung dahon. So yan. Kaya naman mga kabayan ng markot. Markot ito. Minarkot siya sa galing din sa puno, sanga, isang sanga. Nung namulaklak yung puno, namulaklak na rin siya. So, yan yung isang kagandaan mga kabayan. Kainaman ng markot. Yan yung markot. So ayan yung sa susunod kung ano pwede naman kayong pwede namin sa inyo pakita yung paano pag-markot nito. Maganda yung tubo niya. So dito ko siya tinanim para kahit paano malapit lang. Yan. So maraming salamat kabayan, sana kayo nagkaroon kayo ng ideya. Nagkaroon kayo ng ideya kung ano yung gagawin nyo. Ito mga kabayan sa ano to kasi yung puno pala nito, yung pinakang ano niya, medyo tumatanda na yung puno. Na ano siya, nalalanta na. O, ngayon mga kabayan, bago siya malanta, yung isang puno, yung original niya, gawin nyo, market niya yung sanga na may magaganda pang ano, may maganda pa siyang dahon, medyo mayabong pa. Sa kanyo ngayon, markot siya. At pagka markot nyo, pwede nyo siya mga kabayan i-prone sa pinakang baba na. Doon sa pinakang katawan niya. At yun, magkakaroon ng mga bagong mag-sprout ulit ng panibagong dahon. Sariwa ulit. Natutunan ko yan mga kabayan sa scripture nakalagay yung meron din silang mga pagpo-proning doon na ginagawa noong pang panahon. So napakaganda pala mga kabayan na ano ko to. Na natutunan din. Kaya binigay ko sa inyo, gusto ko sa inyong ibahagi itong ideya na to na maganda. Pag siya. Pero at least markot muna bago proning para hindi masayang yung sanga sa na ready na mag-produce ng bunga. So salamat mga kabayan, sana nakatulong to sa inyo na itong simpleng video na to. At pagpalain na tayo sa araw na to. Ngayon ay March 21. Okay, March 21 mga kabayan, 2024. Yan. Paalam sa inyo ulit mga kabayan. Salamat. Sa susunod nga pala mga kabayan, pag natatawa tuloy ako. Mga kabayan, pag nasubok namin mga kabayan, yung ito, pag nasubukan namin itong natin kataka, dito na lang papakita ko sa inyo mga kabayan, punta natin para medyo ano siya, may trail siya. Mga kabayan, ito mga kabayan, sa sunod pag natutunan namin mga kabayan, mag-grafting ng nyog. Mag-budding ng nyog. Ibabahagi na sa inyo mga kabayan na yan. Hindi, joke lang to mga kabayan. Naalala ko lang, medyo paano lang tayo yan para hindi naman gaano masyado seryoso yung ating presentation mga kabayan. Yan. So, wala pa ako mga kabayan nalaman na actually na nag-grafting nung nyog. Siguro, may budding pala, budding. Yung markot, minamarkot. Yan siya. Yung nyug talagang nanggagaling sa ano niya. Meron yan mga kabayan yung na crossbreed na tinatawag. Pwede siyang gawing mababang nyog at medyo mabilis mamunga. Kaya lang maiksi lang din yung lifespan ng mga ganon.
So ayan mga kabayan, maraming salamat. Magandang araw na muli sa inyo. Ayan, paalam na.